Si Ye Baichuan na tagapangulo ng Grupo Ye ay nawala dahil sa aksidente. Ang matandang si Ye Maofa ay nagkasakit ng Alzheimer dahil sa matinding kalungkutan. Patuloy pa rin ang paghahanap. Tatay! Tatay! Tahimik lang. Halika rito. Anong problema? Tatay, may magandang balita ako. Nanguna ang plano ko sa grupo. Ako na ang magiging leader. Talaga? Ang galing. Tatay, ulila na ako noon pa man. Kung hindi mo ako inampon, hindi ako aabot sa kinaroroonan ko. Simula ito ng ating mag-ama. Noong taong iyon na-aksidente ako, napinsala ang mukha ko at nawala ang memorya. Kung hindi mo ako iniligtas, malamang patay na ako. Sa paglipas ng panahon, nagkaganito ako. Kaya lagi kang napapababa. Kasalanan ko ito. Tatay, ano pong sinasabi ninyo? Para sa akin, ikaw ang pinakagwapo sa buong mundo. Wala akong pakialam sa mga paghamak. Natatakot lang ako na kapag naalala mo na lahat, ayaw mo na sa akin. Pero huwag kang mag-alala, magtatrabaho ako ng husto para kumita, humanap ng pinakamagaling na doktor para maibalik ang memorya mo at hanapin ang pamilya mo. Anak kita habang buhay, paano kita ipagwawalang bahala? At saka, 13 taon na ang nakaraan, wala na akong maalala. At hindi na rin yata ako makakaalala pa. Mas mabuting tayong dalawa na lang. Sige, ako ang bahala sa'yo at paiinamin kita sa buhay. Ha ha ha. Hindi kita pakakawalan. Hindi ka pa ba dapat nagtatrabaho? Baka mapagalitan ka ng amo. Sige, mag-ingat ka. Huwag kang mapagod masyado. Li Xingqian, pangahas mo. Ninakaw mo ang posisyon kong team leader. Hindi kita pababayaang maging masaya. Gusto mo lang namang makasama ang tatay mo? Hindi kita pakakawalan ng ganito lang. Wala kang takas. Ayos ka lang ba? Umalis ka sa harap ko. Matandang gago ka. Ang laki-laki ng daan. Di mo ba alam tumabi? Alam mo ba magkano damit ko? Kung madumihan mo to, kaya mo bang bayaran? Kanina pa kita. Matandang salbahe ka? Ang lakas ng loob mong sumagot? Wala talaga akong ginawa. Itong si Jiang Meiyan, bakit ang yabang niya? Hindi mo pala alam. Naging kasintahan niya ang pangalawang binata ng Ye Group. Ang ikalawang binata, syempre mayabang na. Di ko lang alam bakit sili ang pinupuntirya. Isang tagalinis lang, lalong tumitindi ang kalupitan niya. Huwag kang ganyan. Pwede kitang ihabol. Ano silbi ng sorry mo? Marami na akong katulad mong matanda. Gusto mo akong abusuhin dahil maganda ako? Hakutan mo ako? 'Di ba? Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin? Inday, paano mo ko babastusin? Hindi ako ganong klaseng tao. Di ka luluhod, ano? Pwede kitang pasensyahan, pero di talaga ako ganoon. Pitang tagalinis ka? Ang kapal mong sumuway sankin? Aray, sakit. Ahahaha. Di kita papansinin. Mas malaki, mas maganda. Li Xingqian, hindi mo kayang protektahan ang tatay mo. Ako ang ikalawang binata, babae ako ng Yecheng. Tandaan mo yan. Kapag pinagluhod kita, kailangan mong lumuhod. Naiintindihan mo? Tangi na. Di mo rin respeto ang ikalawang binata. Sino ang hindi gumagalang kay Yechong? Nandito na si Second Young Master. Hinipuan niya ang hita ko. Tulungan mo ako. Nagsisinungaling ka. Kailan ko hinipuan hita mo? Second Young Master. Huwag kang maniwala sa kanya. Matandang to. Nangangatwiran pa. Sabi ko hinipo mo. Hinipo mo talaga. Second Young Master, tingnan mo siya, inapi niya ako, ginamit niyang lalaki siya para apihin ako, kaya kinuha ko yung powder puff. Second Young Master, naiinis ako. Gago ka, ang lakas mong hipuin ang babae ko, paniguradong papatayin kita. Haha, pinaglalaban mo pa. Di ba? Hindi kita pahihintulutan. Hindi po, Young Master. Gusto kong makita. Huwag. Kaya mo ba akong pigilan? Ang pangit mo naman. Paano may ganitong pangit na tao sa kumpanya? Sabi ko nga, bakit ayaw niyang magtanggal ng maskara? Nakakadiring tingnan.
Kadiri talaga. Sibakin na natin agad. Nakakasuka lang. Huwag kang tumingin. Baichuan, nasan ka na? Wala nang mawala si tatay. Laging nakatunganga si Lolo. Kahit wala na ang tatay mo, kailangan pa ring ingatan ng pamilya. Inay, babalik si tatay ng ligtas. Tayo ang mag-aalaga kay Lolo, yung 18 na Buddha beads na ipinagdasal natin. Xiao King, kailangan nating hanapin si tatay mo. Ma'am, may problema po. May balita na ba sa chairman? Hindi po yung pangalawang binata. May nangyari kay pangalawang binata. Dalhin mo ako roon. Kadiri talaga ang hayop na to. Pangit pa't masama ang ugali. Hindi ikaw ang problema, mga babae ko'y nilalapitan mo. Ikaw itong matandang to. Matanda ka na't pangit. Nanggigigil ka pa rin sa akin. Nakakadiri talaga. Pangalawang binata, hindi ko hinipuan hita niya. Wala akong kasalanan. Anong nangyari? Nasaktan ng tagalinis si pangalawang binata. Pinaparusahan na niya yon. Kawawa naman. Tatay, Anong nagyari? Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na agad. Tatay. Anak, Lising Kian, umalis na kayong pangit na halimaw. Okay. Umalis na tayo dito. ang ganda talaga ng dalagang. Tatay, minamaltrato ka ba nila? Nasaan ang face mask mo? Huwag mong sabihin, wag na. Segundo, senyorito, hindi ko hinipo ang hita niya. Tsaka wala itong kinalaman sa anak ko. Okay lang, hipuan lang ng hita. Ano nung malaking kasalanan? Madalas ko namang gawin daw. Senyorito, Pwede mo namang hagudin kahit mahipo mo siya, ano naman? senyorito, kayo naman. Dahil pinapalaya na kita, dapat may kapalit ka, di ba? Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko rin nakalain, ang pangit mong lalaki ay may magandang anak na dalaga. Isama mo siya sa akin sa isang buwan. Senyorito, anak siya ng tagalinis. Anong problema sa anak ng tagalinis? Basta maganda, gusto ko yan. Hoy, maganda. Pag pinayagan mong sumama ka sa akin, kakalimutan ko problema ng tatay mo. Hindi pwede. Huwag mong isipin na dahil ikaw ang segundo ng pamilya, pwede kang maging bastos. Sinaktan mo, tatay ko. Dapat kang humingi ng tawad sa kanya. Hindi ko inakala itong maliliit na babae, may tapang ka pala. Pero Ano ba ang gusto mo? inihiling mo sa segundo ng pamilya, na humingi ng tawad sa isang tagalinis? Mag-sorry ka. Oh, humingi ka ng tawad. Gusto ko lang humingi ka ng paumanin. Walang kailangang pagsisisi, binatang pangalawa. Nagbibiro lang ang anak ko, huwag niyong seryosohin. Uminahon ka. Hihinahon ako. Sige, hinawakan mo ang hita ng babae ko. Ngayon, tatamaan ka ng 3 beses. Hindi naman labis to para maghinahon, di ba? Sige. Pangit, interesado ako. Bulok na ang mukha mo. Kung gagamitin ko to para sa plastic surgery mo. Ano mararamdaman mo? Pipigilin niyo sila para sa akin. Huwag, hindi niyo pwedeng gawin to. Pakawalan niyo ang tatay ko. Wala namang kasalanan ng tatay ko. Hindi ba niyo alam ang batas? Lising Kian, nababaliw ka na ba? Hiniling mo sa binatang pangalawa na humingi ng tawad sa pangit mong ama, ngayon batas ang ipapangaral mo sa kanya? Ito ang Yi Group. Ang salita ng binatang pangalawa ang batas. Kahit siya ang binatang pangalawa ng angkanye, ano naman? Pero hindi siya pwedeng maging makasarili. Yechong, anak ka rin, may ama ka ring buhay. Ang tatay ko sa edad na ito, singgulang na ng ama mo. Bakit mo siya ginaganito? Wala ka bang ama? Mabubuhay ka ba sa konsensya mo? Lising Kian, naghahanap ka ng kamatayan. Bilang empleyado ng kumpanya, alam kong ang aking ama ay nawala dahil sa aksidente sa sasakyan. Hindi mo lang sinadyang banggitin ang tatay ko. Naglakas ka pang ikumpara ang pangit na halimaw sa aking ama. Karapat dapat ba siya dito? Pakawalan mo ako. Pangalawang binibini, ako'y isang pangit na halimaw lamang. Wala akong kinalaman sa iyong ama. Walang muwang ang anak kong babae. Nagkamali siya nang nasabi. Huwag mo sanang ipamukha sa kanya. Pakawalan mo siya. Gusto mong pakawalan ko siya? Sige. Lising Kian, alam kong mainit ang ulo mo. Hindi mo lang ako ininsulto ngayon. Hiniling mo pang humingi ako ng tawad sa ama mo. Nangahas ka ring lapastanganin ang aking ama. Ngayon ay ipapaalam ko sa iyo kung ilang mata mayroon si Ginoong Ye. Lising Kian,
Ang baho na. Ngayon sa harap ng lahat, hubarin mo ang iyong damit. Saka ko pakakawalan ng tatay mo. Pangalawang binibini, pakiusap huwag naman. Pangit na halima, pangahas kang mamanhik para sa anak mo? Aray! Bumabala ako sa iyo. Kung hindi siya maghuhubad ngayon, isasakdal kita sa sexual na pang-aabuso. Papipiitin kita. Kailan kita inabuso? Hindi mo narinig ang aking pagbilang? Uhubad ka ba o hindi? Isa. Pangalawa, hindi. Kapag hinubad mo, tapos ka na. Hahaha, tapos na ang buhay mo, ulol na matanda, ang anak mong babae. Mula nang lapastanganin niya ang pangalawang binibini, wala na siyang pag-asa. Ininsulto niya ang tatay ko? Dapat parusahan. Lisin kiyan, labis kang duda, hindi ba? Ano naman? Kasalanan mo ito, lahat ito kasalanan mo. Nang pangit mong ama ay isang mababang uri. Ang pangalawang binibini namin ay ipinanganak na may mataas na estado. Dapat mong sisihin. Karapat-dapat kang apihin. Li Xingqian, naipadama na ng pangalawang Panginoon ng kahabagan. Bakit ka pa nagkukumahog? Ayaw mong tanggalin, di ba? Tutulungan kita. Ano pang kaya mong gawin? Punitin ninyo ang kanyang damit. Ay nako, huwag. Mga halimaw kayo, pagbabayaran ninyo to. Titingnan ko kung sino ang uunang maparusahan. Ay, huwag. Tumigil kayo. Binibini. Sa Uchong, pinagtatrabaho ka ng ina sa kumpanya. Ito ba ang tinatawag mong pagtatrabaho? Ate, ako, binibini. Kasalanan ito ng pangit na halimaw na to. Hindi lang siya sumunod sa pangalawang Panginoon, pati na rin minura ang iyong amang si Chairman Ye. Binibini, hindi namin ininsulto ang inyong ama. Parang pamilyar ang taong ito. Ikaw ang nagsasabi ng kung ano-ano. Binibini, hindi natin sila pwedeng palisin. Tumigil na kayo. Mukhang empleyado ka rin ng grupo. Dapat narinig mo na ang balita tungkol sa pagkawala ng tatay ko. Hindi ko palalampasin ang paninira sa pangalan ng tatay ko. Alam mo ba? Binibini, di kami nangiinsulto ng kapwa. Parang nagkita na tayo dati. Binibini, wag mo siyang tingnan ng ganyan. Tagalinis lang siya sa aming grupo. Araw-araw ka namang pumapasok. Dapat nakita mo na siya. Tumahimik ka. Ganyan ba kayo tinuruan ng tatay at lolo natin? Kung uulitin mo pa, huwag ka nang pumasok sa kumpanya. Opo, Binibini, isa lang akong karaniwang tagalinis. Tama. Tagalinis lang talaga siya. Paano nangyari yon? Huwag kang mag-alala. Ang pang-aapi sa inyong mag-ama ay pagbibigyan ko ng paliwanag. Di na kailangan, wag mo lang kaming ipahiya. Tatay, Gusto ko nang umuwi. umuwi na tayo. Umuwi na. Sandali. Kailangan mo man ang paliwanag na ito o hindi, ibibigay ko pa rin ito sa'yo. Bay, tulungan mo akong ihatid sila pabalik. Opo, Binibini. Siya, Ochong, makihingi ka na ng tawad sa kanila o hindi ka napapasukin sa kumpanya. Sige. At ikaw, kung maganda man ang itsura mo o isang katawa-tawa, kung may manliligaw pa sa kanila, paalisin ko silang lahat. Pangalawang binata, gusto mo bang humingi ng tawad sa tagalinis? Ano magagawa ko? Matino at mapagbigay ang kapatid kong babae. Kung hindi ako hihingi ng tawad, hindi niya ako papasukin sa kumpanya. Sana nandito si Itay. Hindi niya ako papayagang humingi ng tawad sa tagalinis. Tay, nasaan ka na? Bumalik ka na agad. Nakuha ko na. Nay, may mensahe si Jiang Cheng na may mga clue daw tungkol kay Itay. Kailangan nating patunayan ang katotohanan. Ate, may balita na talaga tungkol kay Itay. Hindi pa tiyak, pero ito na ang pinakamagandang balita sa mga nakaraang taon. Sana mahanap na natin siya. Tara na at salamin na natin. Xiao Chong, wag ka munang mag-alaga kay Lolo. Utos ni Inay na imbitahan si Master Lee at anak niyang babae para magkape sa bahay. Makipag-ayos ka na lang sa kanila para hindi na mag-alala si Itay pag-uwi. Sige. Ayaw ko. Lolo, may balita na kami kay Itay. Tatay, bakit ang dami mong biniling prutas? Ang dami na niyang pambubugbog sa atin. Kahit magsisiman siya,
Siya dapat ang lumapit. Si Yechong ang dapat humingi ng tawad. Bakit tayo pa ang pupunta sa kanila? Mas madaling magbati kaysa gumawa ng kaaway. Malaking pamilya ang mga Ye. Inaasahan mo bang ang pangalawang anak ng mga Ye ang hihingi ng tawad? Sana makapamuhay na tayo ng tahimik. Huwag na lang tayong apihin. Magdala ka ng konting prutas. Mas madaling mag-usap. Ang mamahal ng mga prutas na ito. Ni hindi natin kinain para sa sarili. Ni hindi man lang natin kinain. Sige na, sige. Pasok na tayo. Ang sama mo naman. Bakit dumating si pangalawang Ginoo at mga kaibigan? Pinapunta sila ni Mama para magpakitang gilas para humingi ng tawad, kaya inanyayahan ko sila. Isa lang naman siyang tagalinis, ginang, tagapangulo. Pangalawang Gino, hindi ba tamang oras? Ang pangit mo't gutom na gutom. Kung ganyan ka kagutom, una mong kainin yan. Ano? Kumakain ng pagkain ng aso? Yechong, hindi mo naman talaga gustong humingi ng tawad. Gusto mo lang kami ng tatay ko paglaruan. Listen, Kian, anong iyong sinisigaw? Kahit ang pangalawang binata ay may alagang aso, mas mabuti pa kaysa sa inyong mga hamak. 10 beses na mas marangal. 100 ulit pa. Karangalan nyo ang kumain ng pagkain ng aso. Huwag kayong walang utang na loob. Karapat-dapat kayo sa pagkain ng aso. Ginoo, ang talino ninyo. Ayaw ninyong kumain? Sige, hindi kita pipilitin. Magutom kayo. Pero dahil andito na kayo, tingnan nyo ang dumi ng sala ko. Sige, lilinisin ko na. Linisin nyo ang buong bahay, sa loob at labas. Opo, gagawin ko. Matalino ka. Ano yan? Pangalawang binata, ito ay munting handog namin. Sana'y magustuhan nyo. Pangit na halimaw. Ang bulok ninyong prutas, para mapasaya ang pangalawang binata. Akala mo ba gintong prutas yan? Hoy, pangalawang binata, Pangit na halimaw. Hindi ko inasahang napakamaingat mo. Alam mo palang gusto ko ng mansanas. Pangalawang binata, gusto mo ng mansanas? Tatanggalan ko ng balat para sa iyo. Hoy. Tatay, katulad mo ang pangalawang binata, gusto kumain ng mansanas na may balat. Anong sinabi mo? Pangit mong halimaw ka. Akala mo, ang pangalawang binibini ay katulad mong probinsyano, kumakain ka ng kung ano-anong marumi, lahat isinusubo mo ng walang pinipili. Ang balat ng mansanas ay napakarumi, hindi talaga pwedeng kainin. Gusto mo bang magkasakit ang pangalawang binibini? Hindi po, pangalawang binibinit. Mainam sa puso ang pagkain kasama ang balat, nakabababa ng presyon at kolesterol at pampatibay ng mga ugat sa puso. Mabuti ito sa kalusugan. Tatay, hindi naman masarap ang balat ng mansanas. Ayaw ko sanang kainin. Halika, turuan kita. Ang pagkain ng balat nito ay mabuti para sa puso, nakapagpapababa ng presyon at kolesterol at nagpapaganda ng daloy ng dugo sa puso. Mabuti ito sa iyong kalusugan. Sige, susundin na kita mula ngayon. Kakainin ko na ang balat ng mansanas. Tatay. Pangalawang binata, bakit mo siya tinatawag na tatay? Tatay, Pangit na halimaw. Huwag mong isiping matalino ka. Kahit alam mo ang mga kinagawian ko sa pagkain, hindi ka makakapagpasaya sa akin. Makinig ka. Kung hindi ka pinapasok ng nanay ko ngayon para humingi ng tawad, hindi ka sana nakapasok sa aming tahanan ng mga Ye. Lumabas ka rito agad. Linisin mo ang villa para sa akin. Kung hindi, papatayin kita. sobra na ito. Alis na ako. Pangalawang binata, itong pangit na halimaw, ang dahilan ng pagkagalit sa iyo ng panganay na binibini at ng chairman at nagpagalit sa iyo ng ganito. Hindi natin ito pwedeng palampasin. Anong magagawa mo? Kahit hindi ko siya direktang maparusahan, pwede pa rin siyang mapagtripan ng kaunti. Handa na ba kayong lahat? Huwag mag-alala, nakahanda na lahat. Pangalawang Ginoo, huwag po kayong magalit. Lilinisin ko na po ito agad. Huwag kang gagalaw. Ganyan ka ba katamad sa akin? Ginoo, paano ko po kayo matatamaran?
Kung saan nyo ituturo, doon ako maglilinis. Nakikita mo ang mga bolang nasa lupa. Mamaya, tumayo ka dyan at huwag gagalaw. Tatapusin ko ang pagpalo sa mga bolang ito. Pababayaan ko na kayo at ang anak mo. Gusto mo akong maging pansalo sa kasalanan mo. Oh, ayaw mo? Kung ayaw mo, tatanggalin ko ang anak mo sa trabaho at sa buong Jiangcheng. Ipagbabawal kayo at ang anak mo at gagawin kayong pulubi habang buhay. Ako na ang bahala sa inyo at mabubuhay kayo ng mariwasa. Hahaha. Sige. Ha ha ha. Oh. Oh, ha 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 ha. Oh, ah. Sunog. Binatang pangalawa. Takot siya sa apoy. Binatang, may solusyon ako. Sige, subukan mo. Gago, papatayin kita. Kailangan kong ilabas to. Kung hindi dahil sa iyo, nakausap ko na sana si Itay. Nararapat sa iyo yan. Tara na. Ikaw naman. Sige, matagal ko nang gustong gawin to. Ha ha ha, ang sakit sa tiyan. Pangit, ano yung tinatago mo? Ako na ang bumaril. Mababawasan ang problema ni Binatang. Baka sakali, maawa siya sa pamilya mo. Halimaw kang pangit. Ito ang kapalit ng panggigilala sa Binatang. Binatang, tingnan mo to. Ang pangit ng takbo niya sa kotse. Haha. Yebay Chuan, pinutol mo ang swerte ko. Dapat kang mamatay. Xiao Chong, nandito na si tatay. Huwag kang matakot, bantayan ng chairman. Opo. Chairman, ayos ka lang po. Dalhin sa tanggapan ng supervision. Tay, okay ka lang? Okay lang si tatay. Anak, tandaan mo, ipagtanggol mo ang pamilya gaya ng pagtanggol ko sa iyo, pagtanggol mo sila. Tay. Itay. Yechong, nasaan ang tatay ko? Nasaan siya? Bitiw ka na. Pangalawang Ginoo, takot na takot sa apoy ang tatay ko. Bakit mo siya ginawan nito? Nasaan ang tatay ko? May nangyari kaya sa kanya? Pangalawang Ginoo, nagmamakaawa ako. Siya na lang ang kamag-anak ko sa mundo. Hindi ako mabubuhay nang wala siya. Pangalawang Ginoo, pakiusap, pakawalan niyo na ang tatay ko. Nakikiusap ako, Ginoong Binata. Li Xingqian, Pangalawang Ginoo, ligtas naman ang pangit mong ama. Binigyan pa siya ng lupa ng pangalawang Ginoo para makapagpaligo siya. talaga? Ligtas ang tatay ko? Manalig ka o huwag. Bakit nasunog ang tatay mo? May mga nangyari na dati sa tatay ko. Ang peklat sa mukha niya ay galing din sa sunog. Aksidente bang sunog sa bahay na iyo? Ngunit ang kanyang hitsura. Sa palagay ko, pangalawang Ginoo, dapat mong lalong apihin ang pangit na yon. Kung hindi, kahit sino makakapanglait sa iyo. Ang pangit na halimaw na iyon ay hindi tatay ko. Sana naman nagpunta ang matanda. Hanapin na natin siya.
Mahal. Anak, Amitabha. Ingatan mo itong mabuti. Pinagsumikapan kong makuha ito. Ito ang pinakamabisang sintas na may 18 Buddha. Kapag suot mo ito, magiging ligtas at malusog ka. ikaw ang pinakamabuti sa amin. Salamat, tatay. Mayroon tayong lahat nito. Siyak na pagpapalain tayo nito ng kalusugan at kaligayahan. Sa tulong ng sintas na ito, ang pamilya natin ay mananatiling ligtas. Huwag mukha kang nasasaktan. Ayos lang. Awit ako ng pambatang kanta. Madilim at mababang kalangitan. Ang mga bituin sa langit ay parang lumilipad ang mga ibon. Nasaan na naman ang matanda? Hanapin natin siya. Baka magalit na naman ang binata. Takbo. Takbo tayo. Ginoo, Wala sa kwarto ni Madam. Tuloy lang ang paghahanap, Lolo. Ginoo, bakit ka nagtatago sa kanila? Sasabihin ko sa'yo, gusto kong hanapin ang anak ko. Nakita mo ba ang anak ko? Hindi ko pa nakikita ang anak mo. Anong itsura ng anak mo? Tutulungan kitang maghanap. Paborito ng anak ko ang pag-awit ko. Mukha siyang parang insekto at ibon. Anak tatay, namimiss na kita, anak. Ginoo, ikaw na. Anak, akala ko yung iniwan mo na talaga ako. Hindi ko maipaliwanag sa iyong ina. Ang matanday wala sa mabuting kalagayan. Ngunit siguradong hinahanap niya ang kanyang anak. Siya rin ay isang kahabag-habag, Ginoo. Naintindihan kong hanapin mo ang anak mo. Ngunit hindi ako ang iyong anak. Mukha akong nakakatakot. Xiao Chuan, ikaw ang aking anak. Ako ang iyong ama. Hindi ako nagkakamali. Ginoo, ako po'y talagang hindi po. Hindi ka pangit, napakagwapo mo. Sige, sandali lang. Anak, ingatan mong mabuti ito. Pinagsumikapan kong makuha ito. Ito'y mabisang kwentas na may 18 karakter. Mapapanatili nitong ligtas at malusog ka. Mahal. O, Anak, wala nang sakit. Narito na si Itay. Bakit ang tagal ng pangit na halimaw na ito? May nangyari kaya? Buwisit. Tatay, Huwag mong paluin ang anak ko. Masamang tao ka. Lolo, ano pong sinasabi ninyo? Nalinlang ka na ba ng pangit na halimaw na ito? Nitong pangit na halimaw na ito? tatay, 18 butil na pulseras. Ikaw ang bahala sa lolo ko? Halika rito. Huwag mo akong hatakin. Anak ko siya. Hindi mo lang nilinlang ang lolo ko, nangahas ka pang hawakan ng pulseras ni nanay? Naghahanap ka ng Ginoong Ye, matanda na ang tatay ko. Kahit hindi mo siya gusto, hindi mo naman siya pwedeng saktan, di ba? Sobra na ang ginagawa mo. Ako ang nanakit sa kanya, sobra na nga ako. Ayaw ko namang patayin siya, mabait na nga ako. Ito ang kwarto ng nanay ko. Kahit kami ng kapatid ko, hindi makapapasok ng basta. Tapos siyang pangit na to. Nagyabang pumasok. Naghahanap siya ng malas.
Tama siya. Ikaw nga, Binibini. Itong pangit na lalaki, hindi lang pumasok sa kwarto ng chairman, kundi hawak pa ang litrato at nakatitig ng matagal. Baka may masamang iniisip siya. Ang malas talaga. Ikaw ang malas dito. Huwag mong laitin ang anak ko. Lolo, kita mo nang mabuti. Isa siyang pangit na halimaw. Ang pogi ng tatay ko. Paano siya mapapantayan nitong halimaw? Nanggugulo ka sa matanda, sa may sakit sa utak, nang aasar ka pa kay chairman, mga litrato, mas masahol ka pa sa hayop. Jiang Meiyan, huwag kang magsalita ng kung ano. Hindi ganun ang tatay ko. Nagsisinungaling ka, nakita mismo namin. Basta hindi mo lang gusto, hindi na totoo. Lumabas ka na sa angka ng Ye. Sa susunod, kapag umaligid ka pa sa kapatid ko, pumasok sa angka ng Ye. Gagayahin kita sa itsura ng tatay mo, pangit na mukha. Basura pa rin ang basura, walang kwenta. Sige, tatay. Uuwi na tayo. Anak, huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan. Lolo. Ginoo, alam kong mismo ang anak mo, pero hindi ako katulad niya. Isa lang akong pangit na halimaw. Lumabas ka na rito. Anak. Naayos mo na ba si Lolo? Bumalik na si Lolo sa kwarto. Hindi ko alam kung ano hinahanap niya, pero sa tingin ko, nakita na niya. Okay, mabuti. Hindi nawala ang 18 kwintas na bambu. Binibini, importante ba itong sintas na may 18? Itong sintas na may 18 bakel ay bigay ng lolo ko para sa kaligtasan ng pamilya namin. Nakikiusap siya para sa amin. 5 lang ito sa buong mundo. 4 na sa pamilya namin, ang isa nasa tatay ko. Ito ang susi para mahanap ang tatay ko. Siyempre, hindi ito pwedeng mawala. Tatay, nasaan ka na? Makakahanap kami sa'yo. Pangalawang binata, tinang nawala ang kolyar sa lamesa. Ano? Pangalawang binata, sila kaya ang 2 pangit na babae kanina, nagmamadali silang umalis para ibenta ang kolyar, ipagbibili nila. Huwag mo silang paalisin. Sino ang hinahanap mo? Lumabas ka rito. Ang gamit, pangahas kang magnakaw ng gamit ni nanay. Naghahanap ka ng kamatayan. Pangalawang binata, dakpin sila. Bilisan mo. Pangit na halimaw. Ibigay mo agad ang kolyar ni nanay. Pangalawang binata, hindi ako kumuha ng kolyar. Pangalawang binata, hindi magnanakaw ang tatay ko. Mali ang hinala ninyo. Lising Kian, ang pangit mong ama, pagpasok niya sa opisina ng CEO, may nawala, hindi niya ninakaw yon. Sino ang nagnakaw? Huwag pabayaang makaalis ang pangalawang binata. Ayaw mong isauli, di ba? Kukunin ko sa iyo. Tatay, hahaha. Gago ka? Ilalabas mo ba o hindi? Gago ka, babalik na si nanay ko. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ilabas mo ang kwintas, hindi lang kita pakakawalan. Bibigyan pa kita ng 1 milyon. Dali, ilabas mo ang kwintas. Ikalawang binata, bakit mo pa binibigyan ng pangit na halimaw? 1 milyon? Tumigil ka. Ang kwintas na iyan, alaala yan ni nanay kay tatay. Hindi yan masusukat sa pera. Kahit 1 milyon man, kahit 10 milyon, kaya kong ibigay. Dali, ibigay mo sa akin. Natalo na kita. Hinanap ko ng hanap. Hindi ko kinuha. Papatayin mo na ako. Hindi ko pa rin kinuha. Sige, pagbibigyan kita. Papatayin kita. Yechong, hindi mo ito pwedeng gawin. Inosente ang tatay ko. Gumagawa ka ng kasamaan. Kikidlatin ka. Aha, kikidlatin ako? Sige, papatayin ko ngayon ang matandang to. Tingnan natin kung kikidlatin ako. Ginoo, ito, bakit may kulog kung maaliwalas? Kulog lang yan. Anong kinakatakot mo? Matanda, akala mo ba wala akong paraan sa'yo? Ubarin mo damit niya? Hindi. Matanda, kapag niloko ko ang anak mo, laruin ang... Wala pa ring balita kay Bai Chuan. Ano na namang kalukuhan ni Xiao Chong? Pagod na talaga ako. Tingnan mo nga kung ano ang ginagawa niya.
Pangit, ang kinis-kinis ng kutis ng anak mong babae. Ha ha ha, kung makakalaro ko ang anak mong babae, dapat makipaglaro sa kanya. Ha ha, hindi ba nakaka-excite yon? Gago ka! Gusto ko lang makuha ang sulat ng pagmamahal ng mga magulang ko. Mahirap ba yon unawain? Ama ka rin naman, dapat maintindihan mo ang pagmamahal ko sa magulang. Nakikiusap ako, sige na? Amo, hindi ko talaga kinuha yon. Kung hindi mo ito pahahalagahan, huwag mong sisihin ako. Ubarin mo lahat ng damit ng babae hanggang sa mawala ng saplot. Binatang pangalawa, tulungan kita. Huwag. Teka lang. Tigil. Tigil. Ate, nakauwi ka ng... Totoo ba ang balita tungkol kay tatay? Xiaochong, anong ginagawa mo? Yung pangit na yon, hindi lang pumasok sa kwarto ni nanay, ninakaw pa ang alaala ng pagmamahalan nila, ayaw pa isauli. Ako na ang bahala dito. Bini-Beni, di ko kinuha ang kuwintas ng ginang. Walang kasalanan ako. Pangit. Makapagtutol ka pa? Tatay, Ate, bakit mo ako pinipigilan? Magnanakaw siya sa ating magulang. Nararapat siyang mamatay. Xiaochong, huwag kang mabahala. Sa tingin ko, hindi ganoon si Ginoong Li. Ate, di mo masusukat ang tao sa itsura. Ang itsura ay salamin ng kalooban. Masamang tao siya, kaya siya nagkaganti ngayon. Maghanap ulit tayo. Huwag tayong magkamali ng hinala. Ate, makinig ka sa akin. Pipilitin ko silang magsalita. Talagang isusuko nila yon. Hoy, nariyan ka pala. Nakuha ko na. Ha ha ha. Bini, young master, nagkunwaring tulog si Lolo at tumakas nang di namin napansin. Ayos lang po, Lolo. Bakit po kayo lumabas? Anak, natagpuan kita. Naghanda ako ng regalo para sa iyo. Dapat mong pakasalan ng magandang yon at iuwi dito. Lolo, kayo po, ano ang tawag mo? Lolo, anong tawag mo sa kanya? Lolo, nagsisimula ka na namang malimot. Ang pangit-pangit niya. Paano siya maihahalin tulad sa tatay natin? Hoy, lumapit ka muna. Kung muling magpapagalagala si Lolo ngayong araw, hindi ka na kailangang magtrabaho. Opo, binatang Ginaw. Ipaghahanda kita ng bigay kaya. Dapat mong pakasalan ang dalagang siya upang siya iyong maging asawa. Kailangan mong siya ang pakasalan. Ha ha ha. Xiaochong, nakita mo ba yon? Hindi nawawala ang patunay ng pagmamahala ng aking mga magulang. Nasa piling ni Lolo ang kwintas. Nakita ko. Gano'n ka sa rin aking ganda ang ka ng Saudi. Matarin ko ba't kami niyo umalis? Sandali. Hinayaan mong ang lolo ko ang tawagin kang anak ng napakatagal at pinagsamantalahan mo ako. Sa tingin mo'y makakaalis ka ng ganun-ganun na lang? Yechong, kami ng aking ama ay pinahirapan mo ng ganito. Ano pa ang gusto mong gawin? Ginoo, pakiusap pakawalan niyo na kami. Inako si dasadyang pagsamantalahan kayo, nakikiusap ako. Huwag kang luluhod sa kanya. Yechong, minamaliit lang niya tayo. Bakit tayo luluhod sa kanya? Tumayo na tayo. Huwag tayong luluhod. Tama. Minamaliit ko lang kayo. Huwag kang magpanggap na kawawa sa harap ko. Isang hamak na tao na tulad mo ay hindi karapat dapat pumasok sa aking tahanan. Pumunta ka rito para humingi ng tawad. Hindi ba't gusto mo lang akong takutin? Sige, pagbibigyan kita. Marami akong pera. Kunin mo ang perang ito. Lumayas ka na ngayon din. Lumabas ka na rito agad. Pangalawang binata, nagkamali ako. Bagamat isa akong mababang uri at mahirap, tao pa rin ako gaano man kahabag o hama. Pwede niyo akong hamakin. Pero huwag niyo sanang dungisan ang pagkatao ko. Hindi ko balak singilin kayo ng salapi. Hindi ko kailangan ng pera niyo. Itago niyo na lang yan. Madaling magsalita ng pakunwari. Ano ba ang pinagmamalaki mo? Mahal, nasaan ka na? Ang tagal naming naghanap sa'yo? Mahal?
mahal. Nay, anong nangyari, Nay? Xiao King, Xiao Chong, bilisan nyo, pumunta kayo sa bakuran. Nandito na si... Pumunta ka agad sa bakuran. Nandito na si Itay. Tayo. Inay, ano pong sinabi ninyo? Nakauwi na si Itay. Nasa bakuran siya. Dahan-dahan po, Inay. Tay, bakit sila nandito muli? Madali tayong umalis. Hindi pwedeng sila yon. Liban sa kanila, may nakita ba kayong iba kanina? Oh, wala kaming nakitang iba. Xiao Chong, nakita mo ba si Itay? Ate, tinanong ko na ang mga utusan, walang ibang pumasok. Inay, mali ang nakita niya. Mali ang nakita niya. Hindi, imposible yan. Kanina ko lang siya nakita, maliwanag na si Itay. Yun, tiningnan pa nga niya ako, kahit madilim. Hindi ko nakita ng maayos ang mukha niya, pero sigurado akong si Itay yun. Ikaw ang nagkamali ng pagtingin. Hindi ako... Inang buong araw po kaming nakabantay. Maliban sa pangit na lalaking katabi namin, ang tagalinis at ang anak niya, wala talaga kaming nakitang iba. Yung tagalinis... Parang ikaw talaga yan, mahal. Pasensya na po, Ginang. Natakot po ba kayo? Para akong nakakilala, pero ang mukhang ito ay hindi. Hindi. Pasensya na po, nagkamali ako ng pagkakilala. Hihinto na ba kayo? Una, ginawa niyong target ang tatay ko. Xingqian, tatay, Tapusin ko lang po. Tagapangulo, iginagalang ko kayo. Pero ang anak niyo, una, ginawa niyang target ang tatay ko at iniwan siya, pinaluhod niya siya. Ngayon, hinahabol niyo na naman kami? Sadyang ba kayong nagpapakamatay sa amin? Xiao Chong, totoo ba ito? Nanay, totoo po. Lampas na si Xiao Chong sa hangganan. Humiling ka ng tawad sa kanila. Nanay, basta't payagan niyo kami ng anak kong babae na magtrabaho ng maayos. Maghingi ka ng tawad. Lagi kayong inaasahan ng tatay niyong magmana ng kumpanya. Nais niyang maging mabuti at masinop kang tao. Bibiguin mo ba siya? nanay. Hindi ko siya bibiguin. Ginoong Lee, humihingi po ako ng tawad. Tanggap ko na ang paghingi mo ng tawad, hindi na kailangan. Pangalawang binata, sa hinaharap, ikaw ang magiging tagapangulo ng Ye Group. Hindi mo bibiguin ang mga pangarap ng tatay mo. Ginoong Lee, ako po. Uwi na po sana kami. Mauna na po kami. Paalam na po, Ginoong Lee. Nanay, sa nandigira da sa usyonon, naing siya sa swikis mo. Nanay, tulungan ka naming makapagpahinga sa kwarto. Nagkamali ba talaga ako ng tao? Nanay, namimiss mo lang masyado si tatay. Kaya mo siya napagkamalan. Maniwala ka sa akin. Makakahanap tayo kay tatay. Tatay? Kumusta ka na, tatay? Okay na ako. Nakapagpahinga na ako. Tatay, sobrang abuso ni Ye Chong. Ayaw ko nang magtrabaho sa Grupo Ye. Ang Grupo Ye ang pinakamalaking kumpanya. Hirap kang makapasok noon. Huwag mong pahintulutan ang problema ni tatay na makasagabal sa kinabukasan mo. Pero mabait naman si Miss Ye. Nandyan naman siya para bantayan ng ikalawang binata. Ako. Kain tayo. Lalong sumasama ang kalusugan ni tatay. Maraming gastusin sa hinaharap. Mainam na magpatuloy sa Grupo Ye. Para kumita. Sige. Susundin kita. Tatay, pasensya na. Wala akong silbi. Hindi kita naprotektahan. Kung nandito ang pamilya mo, mas mapoprotektahan ka nila. Nasaan ang pamilya mo? Makakahanap pa kaya tayo? Hello? Ano ang sinabi mo? Inay, ano ba talaga ang nangyari? Binibini si Sun Dongyue, isang direktor ng grupo, nagdaos ng pulong ng lupon upang italaga ang kanyang anak bilang Deputy General Manager. Ano?
Si Inay ang tagapangulo ng grupo, masyadong walang takot si Sun Dong-yue. Higit pa rito at italaga ang kanyang anak na si Sun Lee bilang Deputy General Manager. Ano naman ako? Ang pagtatalaga kay Sun Lee bilang Vice-Presidente ay hamon sa akin bilang tagapangulo. Ano ba talaga ang balak ni Sun Dong-yue? Ang Ye Consortium ay itinatag ng iyong ama. Siya lang ay tauhan ng iyong ama noon. Gusto niyang maghimagsik. Hindi ko siya pabibigyan. Kung walang tutol, ay ipapahayag ko na aking itinatalaga si Sun Lee bilang Vice-Presidente ng Ye Consortium. Lubos akong tutol. Sun Dong-yue, ang lakas ng loob mo. Nalalampasan mo ako bilang tagapangulo para magdaos ng pulong. Tagapangulong Shu, abala kayo araw-araw. Isang simpleng bagay lang ang magpulong. Hindi na kailangan gambalain pa kayo. Isang simpleng bagay ang pagtatalaga bilang Vice-Presidente. Ito'y maliit na bagay lang, Sun Dong-yue. Akala mo ba tahanan mo ang Ye Consortium? Makinig ka, ang Ye Consortium ay pagmamay-ari ng mga Ye. Hoy, hindi ba tagalinis ka? Sinabi ng supervisor na maglinis ka? Bilisan mo. Sige. Tagapangulo, nagmamalabis po kayo. Ang Ye Group ay hindi talaga pagmamayari ng pamilyang Sun, ngunit nakalista sa stock market. Ang Ye Group, hindi lang iisa ang may-ari nito. Ang paghirang kay Sun Lee bilang Vice-Presidente ay pinagkasunduan ng lahat. Oo, tama. Si Sun Lee pala. Graduado ng Harvard Business School at nagtrabaho sa Wall Street ng 3 taon. Magaling na dalaga siya. Ginong Sun Lee, bagay na bagay siyang maging Vice-Presidente. Ang makisipunan ng nirya ka o git-gik. Nakikipagsabuatan pa kayo sa labas para labanan ang nanay ko. Dapat niyong malaman, ang nanay ko ang tagapangulo ng grupo. Ang chairperson ng grupong ito ay ang nanay ko. Tia Chong, yung nanay mo ang chairperson ng Ye Group ngayon, ang kasalukuyang chairperson. Pero nang mawala ang dating chairperson, si Mr. Sun ang nagpakasakit para sa Ye Group. Pwedeng sabihin na kung wala si President Sun, wala sanang Ye Group ngayon, ginagawa rin namin ng lahat para sa Ye Group. Pinamunuan ni Chairperson Sun ang Ye Group para umunlad. Hindi pa kasama diyan ang pag-appoint kay Sun Lee kahit siya mismo ang gawing chairman. Kaya niya iyon. Ano, gusto mo pa rin gawing chairman ko wang grupo si Sun Dong-yue? Nawala lang ang tatay ko, hindi siya patay. Huwag kang magpakaloko-loko. Ilang taon na siyang walang balita, pareho na rin iyon sa pagkamatay. Baka na-reincarnate na siya. Estudyante na siya ngayon sa high school. Huwag kang magmalabis. Ang Ye Group ay itinatag ng asawa ko. Nagsimula sa maliit na talyer hanggang maging public company at naging pinakamalaking grupo sa Daxia. Hindi ito basta-basta ninyo na lang laitin. Nalalait ninyo. Paumanhin. Kasalanan ko lahat ito. Totoo lang ang sinasabi ko. Kung ayaw niyong maniwala, sanay anyayahan ninyo dito si Chairperson Ye. Pangliang, kung magkakalat ka ulit ng kabalbalan, papatalsikin kita sa pwesto. Totoo ang sinasabi ko, Director Sun. Kung daos mong maging tagapangulo, ako ang unang sasang-ayon. Sumasang-ayon din ako. Sang-ayon ako. Zhu Huimin, narinig mo ba? Narinig mo ang lahat? Sinasabi ko sa'yo, mas mabuting sumunod ka. Italaga si Sun Lee bilang Vice-Presidente. Kung hindi, hindi lang ang Ye Group, pati ikaw ay mapapasakin. Tatay, kung pakikitunguhan mo siya, ako naman ang makikipaglaro sa anak niya. Pwede bang makipaglaro kay Ye Qing? Kayong lahat. Kainis kayo. Masyadong mayabang si Ye Chong. Dati nakakapagyabang ka sa Ye Group. Nakakapagmalaki ka ng kapangyarihan mo. Peras ngayon, bumalik na ako. Tapos na ang magandang buhay mo. Mula ngayon, iisa na lang ang binatang Panginoon sa Ye Group. Ako na iyon, si Ginong Sun Lee, hindi ikaw na si Ye Chong. Pakawalan mo ang kapatid ko. Ayos lang ba si Xiao Chong? Sun Dong-yue, hindi mo magagawa yan. Ang posisyon ng tagapangulo ng Ye Group, ang posisyon ng tagapangulo ng Ye Group. Kahit ibigay ko man, mas ibibigay ko pa sa tagalinis kaysa sayo. Pangulo, ako... Ano ka ba? Ano yung pinagsasabi mo? Isa kang mabahong tagalinis. Gusto mo talagang maging pangulo ng Ye Group. Mabas ka na riyan. Ginoong Lee, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sun Lee, sinapak mo ang isang tagalinis ng walang awang pagkilos. May puso ka pa ba? Siyempre naman, binibining Ye. Malakas pa rin akong lalaki. Gusto mong subukan?
ikaw. Xu Huimin, may prestihiyo pa rin siya sa grupo. Hindi ngayon ang panahon para pilitin siya. Maghintay ka lang, balang araw. Babawiin ko kayo at ang grupo, Huimin. Huwag magsalita ng galit. Nais mong ibigay ang pwesto ng Pangulo sa isang tagalinis. Ngunit ako ay itatalaga ko si Sun Li bilang Deputy Manager. Ito para sa kapakanan ng grupo. Sinasabi ko sa iyo, ang pwestong ito ay hindi para sa isang tanga. Matanda, sino sa tingin mong tanga? Mukhang si Young Master. Ay hindi nagpapanggap na tanga. Sige, ganito na lang. Paligsahan ni na Sun Li at ikaw ng patas na labanan. Ang mananalo ang magiging leader. Sang-ayon ka ba? Paano ang paligsahan? Gumawa kayo ng proyekto ng sabay. Halimbawa ang Apollo Biopharmaceutical. Para sa proyektong ito, bukas darating ang kanilang pangulo. Gumawa kayo ng plano. Ang mananalo ang magiging leader. Sige. Makikipagpaligsahan ako sa iyo. Ma, gusto mo talagang paligsahan si Xiao Chong kay Sun Li? May kakayahan si Sun Li? Baka hindi kaya ni Xiao Chong? Ate, huwag mo siyang papurihan at bababa ang tiwala natin. Ma, huwag kang mag-alala. Talagang pagtatagumpayan ko si Sun Li. Tsaka kaibigan si Apollo ng tatay ko, di ba? Tutulungan niya ako. Si Apollo ay kasosyo ng tatay ko, pero mas mahalaga sa kanya ang kalidad. Delikado ang sitwasyong ito. Mahal, saan ka pupunta? Bumalik ka agad. Hindi ko na kaya. Madam, may balita kay Pangulo Talaga? Ano ang balita? Talaga? Anong balita, madam? Ayon sa investigasyon, malapit sa lugar ng aksidente noon. May sameng batang babae na doon nakatira. Nang gabing iyon, may nakakita sa batang babae na lumitaw malapit sa aksidente. Napaka-importante nitong balita. Bakit ngayon lang ito natuklasan? Dahil nagkataon lang ang nakakita, kaya ngayon, sa pagkakataong ito lang namin siya nakita. Sino ang batang babae na iyan? Hanapin siya agad. Uling bata ang batang iyon. Sa ngayon, wala pa tayong impormasyon tungkol sa kanya. Kahit ano pang gastos, hanapan agad ng bakas siya. Hindi kita pakakawalan, son. Pangalawang binata, kumalma ka, nakasasama sa kalusugan ng magalit. Umalis ka sa daan. Tawagin mo si Li Xingqian. Gusto ko siyang makita. Ikalawang binata, hinahanap niyo po ako? Li Xingqian, narinig ko sa pangit mong tatay na magaling ka raw. Ipopromote ka na raw bilang team leader. Li Xingqian, may nakita akong interesante. Habang tinitignan kita, lalo kang gumaganda. Minsan gusto ko na lang. Gusto kitang kainin. Ikalawang binata, anong gusto niyong gawin? Huwag kang magulo. Alas. Sayang, hindi pa tamang oras. Kunin mo itong plano ngayon. Ngayong araw, bigyan mo ako ng planong kasiya siya. Kung hindi, ikaw at ang pangit mong tatay ay kailangang umalis dito. Ano? Ako? Ano? Dalian mo. Opo. Ikalawang binata, inutusan niyo ang bagong empleyado na si Li Xingqian para gawin ang project na pinaglabanan niyo ni Sun Li. Okay lang ba talaga ito? Alam mo naman na mahirap ang project na iyon. Maraming lumang empleyado hindi magawa ng maayos. Huwag mong hayaan si Li Xingqian. O gusto mong ikaw ang gumawa? Itong project na ito, napagkasunduan na ni Sun Dongyue at nanay ko na. Kailangan sumali kami ni Sun Li at i-check ito ni Tito Apollo. Walang ibang pwedeng makialam. Hayaan lang natin itong team leader na subukan ito. Hindi malalaman ng mga outsider. Subukan na lang natin. Bakit hindi ka magpahinga ng maaga? Masama sa kalusugan ang pagpupuyat. Sige. Tatay, matulog ka muna. Kailangan kong tapusin itong proyekto. Kung hindi ko alam ang gagawin ni Yechong sa akin. Anong problema? Ang hirap talaga nitong proyekto. Matagal ko nang iniisip ito. Pero wala akong makitang solusyon. Tatay, naiintindihan mo ba ang business plan? Parang ganito. Matagumpay na nakalista ang group ngayon at naging tunay na numero 1 sa Daxia. Nalista na ang grupo, maghintay ka lang. Tatay, anong problema, tatay? Tatay, okay ka lang ba? Parang alam ko na kung paano gawin itong plano.
Ang pinakamahalagang problema ngayon ay ang paglutas sa bagong Chinese patent medicine. Ang pagbili ng mga bagong Chinese patent medicines. Ang pangunahing problema ay hindi sila makakuha ng dekalidad na gamot. Monopolyado ang mga pharmaceutical company yon, kaya hindi makabuo ng dekalidad na bagong gamot. Kapag naresolba ang monopoly problem, maipoproduce na ang bagong gamot. Tatay, sino ka talaga? Tatay, okay ba talaga ang planong ito? Anong problema? Sa tingin mo hindi maganda ang napag-usapan natin kahapon? Hindi, sa palagay ko, masyadong radikal ang mga ideya natin. Tatanggapin kaya talaga nila ang ideya natin? Huwag kang mag-alala, walang problema. Sige. Li Xintian, ang lakas ng loob mo. Kailangan pa kitang anyayahan pa bago ka pumunta rito. Pangalawang binata. Sa tingin ko, hindi ginawa ni Li Xintian ang plano. Hindi siya maglakas loob na pumunta rito. Napakahirap ng proyektong iyon. Kung talagang hindi kaya ni Li Xintian, maiintindihan ko. Buti na lang may reserbang plano ako. May pinagawa akong ibang plano sa iba. Ipapasa ko na lang ito para sigurado. Li Xintian, ang lakas ng loob mong iwanan ang pangalawang binata. Ikaw at ang pangit mong ama. Mapapalayas kayo rito. Hindi po. Pangalawang binata, hindi ko kayo iniwan. Nagawa ko na ang plano para sa proyekto. Nagawa mo talaga. Li Xintian, nagsasalita ka pa ng kalokohan habang nakatingin ang hirap ng proyektong yan. Paano mo ito nagawa? Tapos man ang plano or hindi, malalaman mo kapag nakita mo na ito ang planong ginawa ko. Nagawa mo talaga. Li Xintian, kung maglakas loob kang magsinungaling, hindi kita palalampasin. Sige, naintindihan ko. Huli na ang lahat. Sun Li, nasa meeting room na sila. Kailangan kong pumunta doon agad. Kunin mo. Amo. Pangit, lumabas ka. Daddy, gagapin ko si Ye Chong ngayon. Ako ang magiging Deputy General Manager. Sige. Mr. Apollo, salamat sa pagdating mo rito. Walang anuman. Narito ba si Chong? Opo, Tito Apollo. Sa publiko, tawagin mo akong Mr. Apollo. Bagamat matalik kami ng tatay mo, negosyo pa rin ito. Pero kung hindi ka karapat-dapat, hindi ako magpapakabait. Opo. Mr. Apollo. Dahil nandito na ang lahat, magsimula na tayo. Nasa harap ninyo ang bagong plano. Xiao Chong, wag mo akong bigo. Papasigurado akong makukuha ko ito ngayon. Talagang makukuha ko ang posisyon ng Vice-General na Manedier. Tagapangulo, batay sa mga plano ni Ye Chong at Sun Li, mas maganda ang plano ni Sun Li. Naniniwala rin ako na mas magagawa ang plano ni Sun Li at mas nakakatugon sa interes ng grupo. Ngayon, nasa sa kilos na ni G. Apollo. Puno ng depekto ang plano ni Xiao Chong. Talagang mas mababa kay Sun Li. Si Xiao Chong ay Ye Chong, kahihiyan ang proyektong dala mo sa iyong ama. Hangal na di alam ang sariling halaga, gusto pa akong hamunin ng walang kwenta. Kitang-kita ng lahat na ang paggawang Vice President sa isang walang kwenta ay kapahamakan sa grupo. Sa tingin ko si Sun Li ang mas karapat-dapat maging Vice President. Tagapangulo, tatalikuran mo ba ang pangako mo? Sandali. May plano ako. Ipapakita ko agad. Li Xintian, dalhin mo rito ang... Gaano pa tayo kakahihintay? Kung hindi, aminin mong talo ka na. Xiao Chong, ikaw ang nagpasaulo sa kanya ng plano. Magandang araw po sa chairman. Pagbati sa chairman at sa Panginoong babae. Xiao Chong, yung tagalinis na laging inaapi noon. Ang tatay niya pala? Li Xintian, dala mo ba ang plano? Papagwawin mo ako, di ba? Ginoo. Li Xintian, pangako sa'yo, basta papagwain mo ako. Hindi kita ipagpapahamak sa'yo at sa tatay mo. Talaga? Ye Chong, empleyado lang pala yung pinag-ulat mo ng plano. Mukhang handang-handa ka talaga. Anong problema sa empleyado kung maipapaliwanag niyang maayos? Magaling na empleyado niyan. Li Xintian, nasa iyo na to. Xintian,
Kung si Xiao Chong ang nag-utos, ipaliwanag mo na sa lahat ang bagong plano. Sige na, huwag kang kabahan. Huwag kang mag-alala, maayos to. Kailangan mo lang sabihin ang detalye ng plano. Mga ginang at ginoo. Mga pinuno. Ang layunin ng proyektong gamot, ibigay ang kita sa mga magsasaka. Walang kikitain ang kumpanya. Nababaliw na talaga tong babae. Ilabas ang lahat ng kita mula sa proyekto, i-release ang buong kita. Paano mo nasabing walang pera? Kalokohan. Hindi tayo kikita. Anong ginagawa natin dito? Uwi na lang tayo at magtinda ng kamote. Oo nga, anong klaseng basurang plano to para ipakita ito? Binibining ye. Anong ginagawa mo? Yechong, ito ba ang sinasabi mong bagong plano? Sigurado ka bang hindi ka nang loloko? Pero itong maliit na empleyado. Uy, ang ganda mo pala. Maging akin ka na pagkain at damit ang ibibigay ko. Gaga, paano ka nakatakas? Tigilan mo yan, Sunli. Kung magkakagulo ka sa meeting, tatanggalin kita sa Ye Group. Hindi ka pwedeng maging vice-presidente. Sunli, bumalik ka sa meeting. Sige. Gaga, tingnan natin ang kayabangan mo. Hintayin mo si Itay, maging chairman ng Ye Group. Lalaruin kita ng husto. Bakit mo sinasabing ang pakinabang ay para sa bagong plano? Tay, ang punto nitong plano ay para magbigay ng kita. Simple lang. Ang pagtutulungan ng Ye Group at Apollo ay parte lang ng pagbili at pagbenta. Sa mga nakaraan, may patong-patong na bawas. Kailangan ng magsasaka ng matatag na presyo. Kaya ibenta na lang natin ang walang tubo. Mapapanatili natin ang mga magsasaka kahit mai-screen natin ang pinakamagandang kalidad. Sa ganito, si Mr. Apollo makakakuha ng dekalidad na materyales. Pero kapalit nito, ang Ye Group makukuha ang 30% sa bagong gamot. Nababaliw ka ba? Laging nasa Apollo Group ang mga gamot. Ikaw ang nagpanukala. Gusto mo bang awayin ang Apollo Group? Apollo Group? Ang pag-pressure sa mababang uri ay mababang klaseng pamamaraan. Ang kailangan ng Ye Group ay mamamahala ng marangal. Mahal, nagtatrabaho tayo ng maayos. Hindi pwedeng pera lagi ang iniisip. Kumita ng nararapat lang. Ang Ye Group natin, kailangang maging matino. Bakit pareho ang Pocha, Li Xinqian, babaeng tanga. May inis kaya si Tio Apollo? Sa totoo lang, kulang ang 30%. Ginulo mo ang lahat, natalo ka, at na-offend mo pa si Tio Apollo. Ahaha. Hanggang 25%. Miss, ang plano ng pangalawang kino, mukhang sang-ayon si G. Apollo. Mukhang maayos naman. Oo. Kung itutuloy natin ang planong ito, magiging maayos ang lahat. Masusolusyunan ang problema sa mga umaalis na dealer. Kahit sa pansamantala, mawawalan tayo ng malaking kita. Pero sa long run, mas malaki ang makukuhang pakinabang. Magaling ang ginawa mo, Xiao Chong. Papupuntahin ko ang abogado para pirmahan ang kontrata. Magaling. Tio Apollo, nanay ate, mukhang ako ang nanalo. Nabanggit na ito ng tatay mo noon. Karapat dapat kang maging anak ng iyong ama. Hihimatayin na po ako, Hipag. Sige. Ito. Kinilala na ni Apollo ang pangalawang ginoo. Nakuha mo talaga ang loob ni Sunli. Pangalawang ginoo, mukhang ikaw talaga ang namanang negosyante ng iyong ama, Chairman Ye. Mukhang may tagapagmana na, ahaha. Xiao Chong, kung makakabalik ang tatay mo at malaman niyang lumaki ka ng ganito, matutuwa siya. Sun Dongyue, si Ye Chong na ang Deputy General Manager, may iba ka pang reklamo? Ikaw, imposible. Imposible, Intay. Nandadaya ito, wala siyang kakayahan. Hindi ko tatanggapin ito. Ha. Oo, nasa kumpanya araw-araw si Ye Chong, kain, inom at laro lang ginagawa. Ha. Talagang wala siyang ganyang kakayahan. Sa palagay ko rin itong plano, pandaraya, oo, hindi valid ang resulta na ito. Sunli, gusto mo bang mandaya? Kayong dalawa ang gustong maglaban, pero ngayon nandaraya kayo. Ano ba ang gusto ninyong gawin? Tagapangulo, nandaya si Ye Chong dito mismo. Masyadong malaki ang hinala. Di ko tatanggapin. Maliban na lang kung matapang siyang makipaglaban sa akin ngayon. Kung matatalo na naman ako, saka lang ako maniniwala. Walang pag-aatubili. Ano naman ang paligsahan ngayon? Pangangalakal ng stocks. Bawat isa sa amin ay kukuha ng 100 million yuan para bilhin ang mga stock, mang mas maraming perang mailalabas ang mananalo.
ang mananalo ang magiging vice-presidente ng grupo at makukuha rin ang lahat ng pera ninyo. Baichuan, Ginoong Apollo. baka nagkamali ako. Isa mang tagalinis. Paano siya naging mabuting kapatid ko? Tara na. Xiaoma, anong nangyayari sa loob? Narinig kong nagkakompetisyon sa plano na si Master Yechong ay kinilala ni Mr. Apollo. Pero si Sun Li ay hindi sumasang-ayon. Gio, gusto niya ng muling pagsubok. Ang kompetisyon ay stock trading. Xiaochong, Sun Li, matagal na siya sa capital market sa ibang bansa. Mas marami siyang karanasan kaysa sayo. Hindi mo siya kayang talunin. Ako. Yechong, takot ka ba? Hindi. Aminin mong wala kang kakayahan. Aminin mong nandaya ka sa planong ito. Hahaha, ikaw talaga'y nakakahiya sa tatay mo. Hahaha, huwag mong banggitin ang tatay ko. Stock trading competition lang ba to? Sasabayan kita. Xiaochong, mapatutunayan ko ang sarili ko. Kaya ko to. Xiaochong, bata ka pa masyado. Ganun kadali. Yechong, wala kang pag-asa. Hoy! Hoy, ikaw, linisin mo rito. Anong tinitingnan mo? Sa'yo nga ako nagsasalita, pangit. Tatay, Ano? Tatay mo ba siya? Ayos yan Pangit, dapat dati pa kitang pinagbantaan. Hindi kita napagbantaan. Swerte mo. Pero huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng kompetisyong ito, hindi lang kita pagbantaan, kundi harap-harapan. Kasama ang anak mo. Sun Li, ito ang grupo Ye. Kung gusto mong magulo, hindi ako sasang-ayon. Oh, anak Yang King. Siyempre, alam kong ito ang grupo Ye. Ikaw, Pero pagmamayari ito ng mga Sun balang araw, ha? Wala ka nang magagawa kapag dumating na ang panahon. Sun Li, huwag kang masyadong mayabang. Hoy. Ngayon, gagawin kitang basura na kahihiyan. Ito at ito. Bilin mo lahat. Kapag nagkamali ka ng bili, babasagin ko ang binti mo. Kilalang stock trader na si Sun Li sa ibang bansa. Eksperto na siya sa stock trading. Hindi mo alam ang lugar mo. Makikipagkompetensya ka pa kay Ginoong Sun. Mamamatay kang hindi mo alam ang dahilan. Hahaha. Hindi ba, ang stock na pinili ni Master Sun Li ay talagang maganda? Tingnan mo si Yechong, isang mayamang segunda generasyon ka lang. Anong maihahambing mo sa kanya? Yechong, kung hindi ka pipili ng stocks, matatalo ka na. Ang pipiliin ko ay iyon at iyon. Mga stock na pinili ni Yechong. Mga peking maunlad sa ibabaw at wala nang tataas pa. Matalo na siya. Master Li, eksperto ka sa stocks. Ako, parang naiintindihan ko na hindi ko alam kung anong nangyayari. Hindi ba't si Litang ay tagalinis lang? Paano niya nalalaman ang mga ito? At bakit parang may pamilyar akong nararamdaman sa kanya? Tay, ang stocks ni Sun Li biglang tumaas ng malaki. Talagang kamangha-mangha si Master Sun. Tingnan mo, 10%. Haha, kung nasa China ito, siguradong sinuspinde na. Gio, 10% ay pangkaraniwan lang. Kung nang nasa ibang bansa ako, maasi, mas madali sana ang operasyon. Sobrang sapat na to para sa talunan na to. Hoy, ibenta mo lahat ito. Nabenta na ang 3 stocks mo. Congratulations, binatang Master Sun sa 10 milyon. Xiao King, malamang matatalo ang kapatid mo. Hindi. Mabilis na bumagsak. Ano? Paano ito babagsak? Xiaochong, mahina ang 3 stock na ito. Putulin mo agad ang mga lugi mo. Kung hindi, mawawala lahat ng puhunan mo. Ate, Ipagbili mo lahat. ibenta mo na lahat. Ginoong Yechong, ang 3 stock na binili niya, lumampas sa 20% ang average na pagbaba. May natitira pang 8 milyong yuan. Ano? Paano naiwan ang 8 milyon? Yechong, talunan ka nga. Basura ka, ha? Anong panlalaban mo sa akin? Sun Li, huwag kang magpakampante.
May 80 milyon pa si Xiao Chong. Hindi pa niya ito na ibebenta. Walang kwenta ang 8 milyon. Dilat mo ang mata at tingnan mabuti. Umabot na sa 100 milyon ang puhunan ko, 10 milyon. Ganito kalaki ang agwat. Naniniwala ka pang makakabangon siya? Ito ang usapan. Maging babae mo ako. Matulog ka ngayong gabi sa akin. Maaari kong isipin. Pwede kitang tulungan na hindi siya masyadong malugi. Walang hiya. Darating ang araw na luluhod ka sa akin. Ha. Magaling. Karapat-dapat kang maging anak ko, Sundong Yue. Itay, ngayon ako. Hindi lang ako nanalo. Nakuha ko ang posisyon ng Deputy General Manager. Lahat ito ay akin na. Ha. Kahit nakakainis si Ye Chong, ang chairman at ang ate ay mabubuting tao. Si Sundong Yue at ang anak niya, mas nakakainis pa kay Ye Chong. Nakakalungkot silang mapahiya ng ganito. Hindi ko matiis. Tay, wala ba tayong magagawa para tulungan sila? Panginoong Ye Chong, hindi pa siya talo. Panginoong Lee. Pangit. Ano nung sinabi mo? Ito si Panginoong Sun Lee. Kakumpetensya ni Ye Chong. Isa ka lang tagalinis. Maglinis ka na lang. Wala kang karapatang magsalita. Umalis ka. Panginoong Ye Chong, matutulungan kitang manalo. Pangit. Isa ka lang pinakamababang at kasuklam-suklam na tagalinis. 3,000 yuan lang sahod mo. Ni karne hindi mo mabili. Nagmamalaki ka pang magtuturo ng stocks? Panaginip lang yan. O nga pala, alam ko, kahapon, si Chairman Xu ng Ye Group nang magalit siya, may sinabang salita. Sabi niya ibibigay ang posisyon sa kanya. Seryoso siyang tumanggap. Akala mo ba, ikaw ang chairman ng Ye Group? Panaginip lang yan. Ano ba to? Ha. Halimaw na pangit. Parang di mo naiintindihan. Nakikialam ka sa mga bagay ko. Mukhang mamamatay ka ngayon sa akin. Sige, tara na. Ilabas niyo itong pangit na halimaw at parusahan mamaya. Opo. Teka. Sigurado ka bang matutulungan mo ako? Ano? Panginoong Ye Chong, naniniwala ka sa halimaw na to? Hayaan mong turuan kanya ng stocks. Ye Chong, mas magaling si Panginoong Sun Lee sa'yo. Hindi nakakahiya ang umamin ng talo. Aminin mo na agad, tapos umuwi ka't kumain na lang. Maging mayaman kang salinlahi. Tumahimik ka. Tatanong ulit ako, matutulungan mo ba ako? Xiao Chong, Panginoong Lee. Isa lang siyang tagalinis. Paano niya ako matutulungan? Sige, nagtiwala ako sa'yo. Tulungan mo akong manalo. Ginong Lee, huwag kang magloko. Hindi pwedeng manalo ka lang basta-basta. Binibini, alam ko ang ginagawa ko. Kayo ni Madam ay mabubuting tao. Ako'y isang pangit na halimaw. Makapagtrabaho ako sa grupo at kumita para suportahan ang anak ko. Lahat ito ay salamat sa inyo. Kami ni Xingqian, ayaw naming masaksihan ang pagkatalo ninyo. Kinger, hayaan mo siyang subukan. Nababaliw na talaga. Tagapangulo, naniniwala ka rin bang itong tagalinis nang magtuturo kay Ginoong Ye Chong sa stocks? Nababaliw ka na talaga. Mukhang dapat palitan ng mga pwesto, hindi lang vice-presidente ng consortium, kundi maging ang tagapangulo ng consortium. Tama ba, Ji-san? Ang consortium Ye, kayo pa rin ang dapat mamuno sa lahat. Basta makakabuti sa lahat, gagampanan ko ang tungkulin ko. Sige. Magaling ang ginawa mo. Naglakas loob kang makipagpaligsahan sa akin. E di makikipagkompetensya ako sa'yo. Ngayong araw na ito, ipapaalam ko sa'yo ang kahulugan ng kamatayan. Hoy, gamitin lahat ng deposito ko. Bilhin ang top 3 stocks. Yaya. Aroy, may kakaibang pananaw si Ji-san Lee. Tingnan niyo ang 3 stock na ito. Patuloy ang pagtaas ng presyo. Tiyak na mananalo to. Hayaan nating si Ji-san Lee ang makipagkumpetensya sa tagalinis sa pagbili ng stocks. Parang pagpukpok ng Almers gamit ang palakol. Hindi. Mas talo pa ang tagalinis. Ang pinakamababang tao. Ha. Naku naman, binabati kita, Ji-san Lee. Mula ngayon, lalong lalago ang katanyagan mo. Tungkol naman sa tagalinis, siya'y isang talunan at patay na tao.
Yung stock na yun ang pipiliin ko. Bilhin lahat yon. Binili ko lahat ng shares sa stock na iyon. Si Litang ang bumili nitong stock. Binili na ito ni Yetong dati pa. Isa sa tatlong ito. Ang pangit at bulag niyang tao, ang stock na binili niya, hindi lang ito isa sa tatlong stock ni Yechong. Sa tatlong stock na ito, kundi ang pinakalugmok na stock, wala siyang alam sa stock market sa tingin ko. Kaya basta na lang siya bumili. Pero pangit, binili mo talaga lahat. Mawawala lahat ng puhunan mo. Hahaha, matanda. Pangahas kang lokohin ako. Tatay, malaking pagkakamali ito. May talo na talaga tayo ngayon. Anong dapat gawin? Tanggapin ang pagkatalo. Hahaha, yan ang tamang gawin. Chairman Shu, umamin ka na ng pagkatalo. Anak, handa ka ng maging deputy manager. Sino nagsabing matatalo tayo? Naniniwala pa rin ako. Hindi tayo matatalo. Akala ninyong lahat, ang tatlong stock ni Sun Lee ay tataas ng malaki. Samantalang ang pinili ko ay babagsak dahil ang tatlong stock ni Sun Lee nasa pataas na trend habang ang pinili ko ay bumabagsak. Pero ang hindi ninyo alam, ang tatlong stock ni Sun Lee, lahat ito babagsak ng lubusan. Samantalang tataas ang pinili ko. Pangit na halimaw, anong pinagsasabi mo? Ikaw, ang babagsak sa limitasyon ay yung binili mo. Si Master Sun Yang ang bumili niyan. Paano mangyayari yon? Engkanto ka ba? Sabi mo tataas. O hihinto, oo. Hindi ka marunong mag-trade ng stocks. Dapat alam mo ang pinagkaiba. Patay na ang stock mo. Pangit na halimaw. Hindi ako kawalang halaga tulad ni Yechong. Hindi ako maluloko. Pero dahil siguradong sigurado ka, gusto mo ba dagdagan ng pusta? Anong pusta? Sa 5 minuto, kung hindi tumama ang sinabi mo sa stock, maglalaro ako sa harap mo kasama ang anak mo. Hindi ko isusugal ang anak ko, hindi mo kaya. Master Sun Lee, ang lakas ng loob mo, bakit hindi ka maghintay ng 5 minuto? Malalaman natin. Sige, bigyan pa kita ng 5 minuto. Tingnan natin kung paano ka magpapanggap na Diyos. Tatay, tataas ba talaga ang stock natin? Xiaoqing, sa palagay mo ba? Pamilya. Parang nakita ko na siya dati, pero di ko maalala kung saan. Kahapon may sinabi ka sa meeting at sinabi na ibigay sa kanya ang posisyon ng chairman. Totoo ba talaga yon? Sa totoo lang, mabait si Master Lee, pero inagrabyado niya si Sun Lee. Tiyak na magdurusa siya. Xiaoqing, ipinagtatanggol niya ang kapatid mo. Sa bandang huli, kailangan natin siyang protektahan. Sige. Hoy! Tapos na ang 5 minuto. Pangit! Yung 3 stocks na binanggit mo, hindi lumitaw. Talo ka. Hahaha. Ito ay simpleng, imposibleng mangyari. Akala niya Diyos siya, pero ang totoo, isa siyang biro. Hahaha. Talo kami. Sandali lang. Pangit na halimaw. Maghintay ka lang. Hindi ka talaga susuko. Kung gusto mong manalo, maliban na lang kung may himala. Pero may himala ba? Master Yechong. Kahit cleaner kaya kang lokohin, napaka-naive mo, hahaha, bilib ako. Bilib talaga ako sa'yo. Hahaha. Paano si Chairman Shu? Pwede mo na bang i-anunsyo si Sun Lee bilang VP ng grupo, Yechong? At ikaw, tandaan mo, ibigay mo ang lahat ng pera mo sa anak ko. Handa na kaming umamin na talo? Ano? Ma, tingnan mo. Tatay, tumasing mga stock natin. Ito, imposible ito. Imposible. Ang 3 stock na binili mo ang pinakamaganda. Paano biglang bumagsak ng limit? Ano? May problema siguro sa computer. Bilisan mo, tignan ang computer. Ang computer? Oo. Master Sun, tingnan mo ang computer. Ayos lang ang computer. 3 stock na binili mo sa merkado ng bagong enerhiya. Kanina lang, malaki ang nangyaring pagbabago sa global na enerhiya. Kaya biglang bumagsak. Yung cleaner, bumili ng traditional na stock. Kaya tumaas ng husto. Master Sun, ibenta mo na agad ang stocks mo. Base sa trend ngayon, maubos na ang puhunan mo. Master Yechong, nabenta na lahat ng stock mo. Ayon sa datos, 50% ang tubo. Master Sun Lee, natalo ka, anak ko. Anak,
Hindi, ayos ka lang ba? Huwag mo siyang pabayaang umalis. Nangangako ako sa'yo. Hindi ko siya pakakawalan. Ang kalusugan mo ang mahalaga ngayon. Dadalhin kita sa ospital. Umalis ka na. Tigil. Sunilay, mainin mong natalo ka na. Natalo ka na ngayon. Suko mo ang lahat ng ari-arian mo. Ibigay mo sa akin. May pagkataong natitira pa ba sa'yo? Ganito na ang kalagayan ng anak ko. Sasamantalahin mo pa siya. Opo, Ginong Yechong. Ganito na siya. Wala ka bang konting awa? Huwag mong hingin lahat ng ari-arian niya. Tama? Oo. Masyado kang malupit. Kumita ako ng malaki. Wala akong awa. Walang puso ako. Kung kayong lahat ay napakaawa, ibigay ninyo sa akin ang inyong mga ari-arian. Ilabas mo, magbayad para kay Sunli. Hindi, huwag... Sige, wala akong kinalaman dito. Hoy! Wala akong ganong kalaking pera. Hindi tumahimik ka. Kung magsasalita ka pa, babaliin ko ang mga binti mo. Sige, sa huli, makukuha ko ang lahat ng ari-arian ng anak ko at ipadala sa'yo. Tandaan mo yan, hindi pa tapos ang usaping ito. Umalis na tayo. Gagaya ka sa kinahinatnan ng tatay mo. Maghintay ka lang. At ikaw, pangit. Hintayin mo ako. Tara na. Maligayang bati, Ginong Ye. Matandang lalaki. Sino ka ba talaga? Master Yechong, ako si Litang. Tagalinis din ng consortium. Alam mo yon. Tatay, wag mo na kong pagsabihan. Kung nakikita mo ng tama ang pagtaas at paghina ng stocks, di ka pang karaniwang tao. Ang proposal ni Li Xingqian, may tumulong sa'yo dito? Diba? Ano? Siya gumawa ng plano. Yung mga sinabi niya? Pambihira talaga si Master Lee. Bunso, ito po ang tatay ko. Hindi niya sinasadyang makialam sa proyekto. Huwag mo siyang sisihin. Bilang tagalinis, pagpakialam sa proyekto, nang walang permiso, malaking kasalanan yon. Basta, di ko pabayaang masaktan si tatay. Li Xingqian, huwag kang kabahan. Ang tatay mo, kahit nakialam sa proyekto ng walang pahintulot, malaki ang naitulong niya ngayon. Kung hindi dahil sa kanya, paano ko mapahiya si Sunli ng 2 beses? Utangin ng Sunli, yan. Ang galing ng tatay mo, dapat ko siyang pasalamatan. Mang Lee, ang galing mo, ipagdiwang natin to. Sige, magsaya tayo. Tara, Lawli, shot tayo. Bunso, dapat di ako umiinom. Ano? Hindi talaga ako iinom. Hindi ka iinom? Sige, ayos lang. Isang shot lang. Hoy, ikaw, tagayan mo si Lawli. Ako, Sige. Pangit, pinagsisilbihan pa kita. Hindi pwede. Hoy. Siyang Mian, anong ginagawa mo? Pangalawang Hino, hindi ko sinasadya. Naipit ang bukong-bukong ko kanina. Kaya ako, wala kang kwenta. Ni simpleng trabaho, hindi mo magawa ng tama. Ano pa ba kayang kaya mo? Labas ka. Ayos lang ba, Sili? Pangalawang Ginoo, ayos po ako. Salamat sa pag-aalala. Hindi ito pag-aalala kundi katangahan. Alalahanin mo, ikaw ang aking napakalaking bayani. Dapat alagaan mo ang sarili mo. Pumunta ka't humingi ng tawad kay Lee. Ano? Pangalawang Hino. Sa tagalinis lang ako magsusorry? Oo. May problema ka ba? Nabasa mo siya ng inumin. Hindi ba't dapat kang humingi ng paumanhin? Kung hindi ka magsusorry, sasampalin kita. Paumanhin? Makinig ka, ang hirap ba ng paghingi ng tawad? Hindi naman buhay mo ang hihingin nila. Maging tapat ka. Tama na yan. Pangalawang Ginoo, okay lang talaga. Sapat na po ito. Sige. Pangalawang Ginoo, gabi na po. Tumanda na po ako. Gusto ko nang umuwi. Sige, mauna ka na. Teka, sandali. Lila Otok. Yang usapin sa na yun, salamat sa'yo. Buong puso. Pangalawang Binibini, walang anuman. Oo, maaari ka nang umuna. Paalam. Pangalawang Binibini.
Ikaw, Yechong, ako naman ang iyong babae. Pinilit mo akong humingi ng tawad sa nakakasukang halimaw at ininsulto mo ako sa pagiging walang awa mo. Huwag mo akong sisihin kung ako'y magtaksil. Kumusta? Ako si Jiang Meiyan. Narito si Yechong. Tatay, ang bait ng pangalawang binibini ngayong gabi. Nagbago na kaya siya ng isip? Shinkian, umuwi ka muna. Tatanungin ko ang pangalawang binibini. Mayroon kaya siyang contact ng Apollo Group? Sige, maagang umuwi pagkatapos. Umuwi ka na? Noong nakaraan, nakita ko ang pangalang Apollo Group na parang may malabong alaala ako. Kung makakausap ko ang taga-Apollo Group, malalaman ko kaya ang totoo kong pagkatao? Bilisan mo, G. Oh, magigising na siya. Anong balak mo? Ako ang Vice President ng Ye Group at nag-iisang anak ng chairman. Alam mo ba ang mangyayari sa'yo? Alam mo ba ang kahihinatnan? Tumigil ka. Sinabi kong magmadali ka. Gising na siya ngayon. Tigil na sa pagmamadali. Tapos na... Huwag kang aalis. Saan ka pupunta? Pakawalan mo ako, pakiusap. Tumahimik ka. Pakawalan mo ako. Sino ang magpapalaya sa'yo? Kung pakakawalan mo ako, ibibigay ko ang kahit anong halaga. Mukha kang matapang. Pero duwag ka palang nagmamakaawa. Kahit anong gawin mo, Deputy General Manager ka man o Vice President, mamamatay ka rito ngayong araw. Hindi, huwag. Hindi. Makipaglaro ka kay Lolo, sige na. Malikot ka. Nasaan ka na? Saklolohan mo ako. Ituturo ko sa'yo. Kainin mo pati ang balat. Mabuti para sa puso. Nasaan ka na? Aray, sunog. Tatay, labis kitang nangungulila. Halika at iligtas mo ako. Parang alam ko na kung paano gawin ang planong ito. Tatay, hindi mo ba sinabing may regalo ka para sa akin? Patingin ng laruan na kotse na binili mo. Kunan mo ako ng litrato. Hindi, huwag. Gusto kong makita ito ngayon na. Iligtas mo ako. Anak, hintayin mong pupunta ako dyan agad. Pangalawang binata. Pangalawang binata, pangalawang binata. Pangalawang binata, pangalawang binata. Pangalawang binata, gising na, gising na. Sige. Bibilang ako ng 3 at sabay tayong lalabas. 1, 2, 3. Lilao 2. Ayos ba si Xiao Chong? Bakit ang daming marka sa mukha mo? Babaliw na kami ni nanay. Sino ang kumidnap sa'yo? Nasaan ang... Pagsalita ka? Kakapasok lang niya sa operasyon. Hinanap ka lang ng tatay ko. Bakit siya pumunta sa emergency room? Labis mo siyang inape. Pero gusto pa rin niyang tulungan kayong manalo at gawin kayong vice-presidente ng grupo. Bakit mo siya ginawan nito? Miss Lee, pakiusap kumalma kayo. Si Xiao Chong din ay dinukot ng iba. Ayaw niyang saktan si Tito Lee. Miss Lee, huwag kayong mag-alala. Iniligtas niya si Xiao Chong. Siya ang tagapagligtas ng pamilya namin. Kahit gaano man kalaki ang gastos o kahit anong halaga ang bayaran, alalayan namin. Siya nang maayos. Kayong lahat ay may pamilya. Alam niyo ba, tatay ko lang ang pamilya ko. Kung may mangyari sa tatay ko, mag-iisa na naman ako. Huwag kang umiyak, anak. Mabuti ang kalagayan ng tatay mo.
Kahit papaano, nandyan pa tatay mo. Kami nga ay wala ng ama ngayon. Sige. Mabuting tao si Tito Lee at siya'y gagantimpalaan. Tatay, Ligtas na ang pasyente, magigising na rin siya. Maraming salamat, Doc. Mabait na bata, magpahinga ka na. Pinagpala ang tatay mo, makakalampas din siya. Matagal nang tumutulong si Jilly sa amin. Ngayon pa'y nailigtas niya kapatid ko. Ang tseke na ito ay taus-pusong pasasalamat ng pamilya namin. Sana'y tanggapin mo na ito. hindi ko kailangan ng pera. Gusto ko lang magising si tatay. Pasalamatan mo siya para sa akin. Pag nagising siya, gagawin ko siyang katulong ko. Salamat sa kanya ngayon. Tatay, susundin ko lahat ng sasabihin mo. Huwag mo na akong iwan muli. Shinkian, mahal. Pangit, anong ginagawa mo? Sinong nagpahintulot na hawakan mo ang nanay ko? Anong ginagawa mo? May sugat pa siya. Bakit mo siya sinaktan? Alam kong takot siya sa apoy, pero sinugod niya para iligtas ako. Nagpapasalamat ako sa kanya, pero mag-isa na ngayon ang nanay ko at hindi pa bumabalik ang tatay ko. Lee, sobra na to sa'yo. Oo, ganito na ako ngayon. Hindi na ako makilala ng mga anak ko. Ginoong Lee, kilala mo ba ako? Hindi mo ba ako nakikilala? Hindi kita kilala. Hindi mo siya kilala, nangahas kang hawakan siya. Maniniwala ka man o hindi, puputulin ko ang kamay mo. Magpaumanhin ka kay Ginoong Lee. Lumabas ka. Humingi ka ng tawad. Sige, paumanhin Ginoong Lee. Kung nandito ang tatay mo, papayag ba siyang apihin mo ang iyong tagapagligtas? Pasensya na. Ginoong Lee, ikaw ang tagapagligtas ng aming pamilya. Kailangan mo ng anuman. Sabihin mo lang, ano pa ba ang aasahan ko? Mauna na kami. Kailangan kong pumunta sa Apollo Pharmaceuticals tungkol sa usaping gamot. Magpahinga ka mabuti. Halika rito. Sinira ko na ang aking anyo. Takot akong tumakot sa asawa at mga anak ko at mga anak. Ano na ang dapat kong gawin ngayon? Ginoong Ye, bakit ka nandito? Baichuan, pumasok ka at mag-aral. Nang mabuti, sunduin kita sa eskwela. Tatay, kilala mo ako. Magsumikap ka upang maging kapaki-pakinabang sa lipunan. Maging mabuti ka, hindi kita iiwan. Nandito ako. Tatay, pasensya na. Nagkamali ako. Kasalanan kong lahat kung bakit ka naging ganito. Huwag kang umiyak, anak. Huwag kang umiyak. Lalaki ka. Hihintayin kita rito. Umuwi na tayo. Tatay, alam ko na ang gagawin. Ginoong Apollo, may nagsabing lalaki, may balita tungkol kay Jie Baichuan. Papasukin mo siya? Papasukin mo siya. Opo. Kung may balita ka kay Baichuan, sabihin mo, bibigyan kita ng pinakamalaking gantimpala. Apollo, ako to. Aking kapatid. Ikaw si Baichuan. Ako to. Aking kapatid. Kapatid, pagkatapos ng mga taon, saan ka napunta? Usap tayo mamaya. Kailangan kita sa isang bag. Okrick, bakit ka nandito? Nagsiyasat na ako. Ginoong Yehong, nangako ka ng pinakamalaking benepisyo kay Yaoling. Nilagdaan mo ba ang kontrata sa upa ng lupa? Oo, ang kontratang ito. Ang dahilan ng pagbili namin ng mga taniman. Si May yan ang nagmungkahi nito. May problema sa kontratang iyan. Tiningnan ko ang lupa, hindi nakapangalan sa kumpanya. Walang tamang proseso. Anong ibig mong sabihin? Naloko ka na. Imposible. Si May yan ay akin. Hindi niya ako lolokohin. Xiao Chong, imbestigahan mo ito. Naalala ko sa kontrata ng mga shares kapag hindi natupad, magiging collateral ang mga shares. Hindi ito biro. Ang negosyo ay parang giyera. Kailangan mong maging maingat. Ate, ang pinakamahalaga ay bilis. Ipapakita ko na ang ating sistema
Bakit hindi mabuksan ang sistema? Jiang Meiyan, ano to? Anong nangyayari? Tapos ka na talaga. Sunli, anong ibig mong sabihin? Ginoong Ye, anong ibig mong sabihin? Yecheng, nagastos mo na ang 70% ng pondo, pero walang paliwanag. Ayon sa kasunduan, ibebenta mo ang shares ng pamilya. Nakapirma na kami kasama ng mga shareholders. Nakapirma na sa kasunduan. Tayo lang ang makakabili ng shares mo sa mababang presyo. At hindi ka pwedeng tumanggi kahit ikulong ka man. Kailangan mong isuko. Isuko mo ang hawak mong shares. Oh, tapos ka na talaga, Ye Chong. Ina, Ahahaha. kasalanan ko lahat. Nasaktan kita, paumanhin. At sa buong Ye Group. Ito na yata ang kapalaran ng Ye Group. Paumanin, asawa ko, nabigo akong ingatan ng grupo, nahihiya ako sa'yo. Naku, sa panahong ito, nasa isip mo pa rin ang yumaong asawa. Subalit, napakasarap mo bilang puta, ngunit patay na siya. Wala nang tutulong sa iyo. Kung gusto mo ng lalaki, ako na ang maglilingkod. Huwag kang mag-alala, mabait ako sa iyo. Sunli, walang hiya ka. Bakit ka nagseselos? Sunli, huwag kang magdiwang ng maaga. Ginoong Yechong, hindi kailangang ipilit ang shares. Ano? May solusyon ka? Imposible, Li Xingqian. Nakapirma na si Yechong sa kasunduan. Nawawala ang pera at nasa pangalan ni Ye. Ipapatupad ito. Hindi mo kailangang magbigay ng anuman. Nagsisinungaling ka. Jiang Meiyan, akala mo ba nitong mga araw, bakit ako nanatiling tahimik? Ang mga kilos mo, akala mo hindi nakikita ng iba? Kahit anong sabihin mo, kung mawawala ang pera, si Yecheng ang may sala, di ba? Ganun ba? Tingnan mo nga, ang account na pinaglagyan ng pera. Dumating ba talaga ang pera? Niloloko tayo niya. Walang hiya. Gagamitin natin ang Baorong Agriculture Union para isauli ni Ye Chong ang lahat ng shares niya. Talagang ginawa mo nga ang sinabi ng tatay ko. Anong sinabi mo? Tungkol sa usapin sa lupain, naaalala ko ang nilalaman ng kasunduan. Ang mag-amang Sun, baka gamitin ito para maggulo. Kailangan mong maging maingat. Paano ako magkakaroon ng pagkakataon para tugisin ang mag-amang Sun? Mga shareholder sila ng kumpanya. Madali lang. Makinig ka lang sa akin. Ito ang kasunduan mula sa Apollo Group. Inantala ko ang pag-transfer ng pondo para maantala ang pagdating. Ngayon, kahit dumating na ang pera sa account, huwag mong bawiin o ilipat ito. Kailan ako pumirma nito? Siyempre, hindi mo binasa ang kontrata ni Jiang Meiyan, pipirmahan mo na lang, kaya sumabay na lang ako. Sige, palagi na lang akong niloloko mo. Kukunin mo ang posisyon ni Director Sun at Master Yechong. Hindi mo makukuha ito. Di masama. Hindi ko inakala makakaisip pala itong pangit na halimaw nito. Kahanga-hanga. Kahit na hindi natin makuha ang shares ni Xiao Cheng. E ano ngayon? Pasok ka. Akala mo wala akong ibang plano? Ang aming mga shares ay sapat para pantayan ang sa iyo. Basta't ipanukala kung itatag muli, mawawala ka pa rin. Oo. Kahit malakas ang pangit na halimaw na iyan, ano naman, hindi pa rin niya ako matatalo. Yung ang kalaban ng tatay ko, isa kang mababang uri ng trabahador. Umaasa lang sa koneksyon niya. Babastusin kita at ang tatay mo ngayon. Anong lakas ng loob mo? Oh, meron ako. Hindi lang siya, pati ikaw. Nasya ng grupo natin. Anak, Swerte ka lang at ipinanganak ka sa mayamang pamilya. Akala mo kaya mo talaga ito? Sasabihin ko ang totoo. Patay na ang tatay mo. At sasabihin ko sa iyo, nasagi ng tatay ko ang kotse ng tatay mo. Nang bumagsak siya sa bangin, nagliyab ito. Ganun din ang ginawa ko. Ha. Alam kong ikaw ito. Putang ina mo. Sunli, Sundong Yue. Ha. Alam mo na ngayon. Ano ngayon, Chu Huimin? Ang kumpanyang iniwan sa iyo ng asawa mo ay akin na ngayon. Tawagin ang seguridad para arestuhin sila. Sige, tatay. Dali, umakyat ka. Tingnan natin sino ang kikilos. Sundong Yu, nilalabag mo ang batas. Noon pa man, ang negosyo ay parang digmaan. Normal lang ang gumamit ng paraan. Kung susunod ka ngayon at ibigay mo ang kontrol ng grupo sa akin, pwede pa tayong magkasundo. Kung hindi, huwag kang magalit. Bastusin kita. Hindi mo kaya.
Itinatag ng asawa ko ang Ye Group. Kahit mamatay ako, hindi ko ito ibibigay. Ayaw mo uminom? Pipilitin kita. Inumin mo ang parusa. Tingnan natin sinong may lakas ng loob. Nakikita ko kung sino ang may lakas ng loob. Tatay, nauwi ka rin? Saan ka nagpunta nitong 2 buwan? Tatay, babawiin ko ang dating pag-aari ko. Pangit na halimaw. Ipagtanggol mo ang maginang Ye. Pagod na pagod ka nitong mga araw. Sa akin na ang iba. Nagapangulo Sun, dating pinuno ng angkan Ye, itinuring kanyang kapatid. Kung wala siya, nasa maliit kang kumpanya ka pa rin at 10 tao lang hawak mo sa pagtaas ng posisyon mo. Bakit pinagkait mo ang utang na loob? Paano mo nalaman ang lahat? Sino ka talaga? Bahagi lang ako ng kumpanya. Sa kabila ng lahat, nagsisiyasat ka ng patalikod. Ako na may nagpapanggap na multo. Ano ang kasagutan? Sa mundong ito, kapag hindi ka umangat, ihintayin mo na lang ang kamatayan. Isang hamak na tulad mo, hindi mo nauunawaan ang sarap ng kapangyarihan. Pinatay mo ang pamilya ng iyong benefactor. Lahat sila. Binibining Lee, nagbago ang pananalita ng tatay mo na talagang ibang-iba na. Baka may nabawi siyang bagay. Parang narinig ko na itong pananalita. Ang pamilya Ye Baichuan, ngayon ko sasabihin sa iyo, 20 taon akong naglingkod sa angkan Ye. 20 taon silang payapa. Napakagandang bagay. Panahon ko naman. Yamang nandito ka na. Pangit, huwag ka na nga alis. Manatili ka na lang dito. Tara na. Tatay, ano ang gagawin natin? Ayos lang. Parating na. Huling tanong ko, Xue Huimin, ibigay mo o hindi? O gusto mong masaksihan ang pagbugbog sa anak mo? Bakit ka nandito? Narito ako para batiin ang kapatid ko at pamilya niya. Hindi ka imbitado o si Apollo. Pakialam ka sa sarili mo. Tama na yan. Ang ari-arian ng pamilyang Ye. Kailan pa mauubos ang mga namumuno rito? Tumahimik ka. Pakikialaman mo ba ito ngayon? Hindi ko kailangang magpaliwanag sa taksil. Dapat mong alisin ang taksil agad. Wala kang shares sa pamilyang Ye. Anong magagawa mo kung titigil ka ngayon? Talagang makukuha ko ang shares ng pamilyang Ye. Para shares ako sa pamilyang Ye, hindi ko kailangang magpaliwanag. Ikaw ang 18 anak na kuwintas. Opo, nanay. Narito na ang buong pamilya. Siya ang ating ama. Ikaw si Ye Baichuan. Ang 18 piraso ay talagang kay Itay. Mahigit 10 taon na. Laging bitbit niya ito. Nanay, kung kay Mr. Lee ang 18 piraso, siya ba ang tatay natin? Kaya bumalik ka pala. Paumanhin, hindi kita nakilala. Pasensya na. Kaya si Lolo Lee ang tatay ko. Lagi kong kasama ang tatay ko. Ininsulto ko siya ng paulit-ulit. Hindi ako makatao. Imposible. Hindi ako naniniwala. Imposible. Matagal nang patay ang presidente ng Ye Group at mukha kang nagpanik. Hindi pwedeng yan. Ako si Ye Baichuan. Nakabalik na ako. Ako si Ye Baichuan. Nakatayo na ako. Tatay, ang mukha mo. Sa mga nakaraang taon, ang mukha ng tatay halos wala ng pag-asa sa pag-aayos. Maliban na lang kung gagamit ang Apollo Pharmaceutical Repair Technology. Kung mas maaga sana kayo dumating. Salamat. Miss Lee, naayos ko na ang kanyang mukha. Mabuti na siya ngayon. Ikaw nga ba talaga? Hala. Hala ka! Ikaw nga ba? Pasensya na. Hindi kita nakilala agad. Sa lahat ng taong ito, pinaghahanap ka naming mabuti. Women na ibalik na ang mukha ko. Naalala ko na ang lahat. Pamilya tayo. Women, hirap na hirap ka nitong mga taon. Ako na ang bahala sa iba. Ikaw talaga si Ye Baichuan. Buhay ka pa pala, tatay. Kahit si Ye Baichuan pa yan. Ano naman, kahit bumalik man siya ngayon, wala na siyang magagawa. Oo, tama ka. Anak, hindi na natin kailangang matakot, Ye Baichuan. Aminin kong malakas ka, Ye Baichuan. Pero sa nakalipas na 10 taon, nagbago na ang mundo. Kahit bumalik ka man, sa akin pa rin ang angkan ng Ye. Sondong Yue. Hangga pa rin talaga. Ano ang... Sundong Yue.
Gusto mong pumalit kay Pangulong Ye? Nagpaalam ka ba sa amin o Sandong Yue? Nagkonsulta ka ba sa amin? Mali ka, Sundong Yue. Itinuring kang kapatid ni Pangulong Ye, ngunit tinraidor mo siya. Hindi lang nag-utos ng pagpaslang kay Pangulong Ye, ninakop mo pa ang Ye Group. Isang salarin kang walang konsensya. Ano? Yung aksidente noon? Si Sandong Yue pala ang may utos? Opo, Ginang. Kumpleto na ang investigasyon ko. Si Sundong Yue ang may gawa nito. Hindi na ito mapapalagpas. Tapos ka na, Sandong Yue. Ang lupon ng direktor ng Sun Group nang mabalita ang bumalik si Pangulong Ye, bigla tayong inatake at pinaligira. Ito na ang takbo ng panahon, aminin mo na. Opo, Jason. Mas tapat sa pamilya Ye ang mga direktor. Ngayon, hindi na natin sila kayang labanan. Natalo tayo. Natalo tayo. Ginong Sunli, anong gagawin natin? Tay, lahat ng hakbang natin ay nakalkula na nila. Wala na tayong pag-asa ngayon. Kuya Yan Baichuan. Ikaw ang tunay kong, ikaw ang aking minamahal na kapatid. Hindi ako kasing galing mo. Tumingin ka sa ilalim ng ating mahabang pagkakaibigan. Pakiusap ay patawarin mo ako. Patawarin ka? Ah, tama. Pati ang aking anak. Pakiusap, pakiusap. Sundong Yue, simula nang magnegosyo ako, ikasama mo na ako. Akala ko'y mabuti ang trato ko sa'yo. Inagaw mo ang buhay ko, sinira mo ang pamilya ko. Napakalaking kasalanan ng ginawa mo. Kinamumuhian ng mga Diyos at tao. Hindi kita pakakawalan. Dalhin ninyo silang lahat sa tanggapan ng hustisya. Itay, ikaw ba talaga ang tatay ko? Tay, sobrang namimiss ka namin. Itay, namimiss ka na namin. Namimiss ka namin. Namimiss ka rin ni Itay. Xingyan, halika. Itzy. Sinabi ni Itay na magpakailanman kang anak ko.